313 pork dishes. Ganyan karaming putahe ng pork ang kinailangan para masungkit ng local hog industry sa Pilipinas ang bagong world record sa Guinness. Welcome news naman ito sa DA na nakikitang makapagpapaangat muli sa agriculture sector na hinagupit ng ASF. May balitang A to Z si Ace Cruz. We have a new Guinness World Record. Kung lutong ulam na baboy lang naman ang pag-uusapan, ang Pilipinas ilalaban talaga na maging number 1. Ito'y matapos makapasang bansa sa Guinness World Record bilang pinakamaraming putahing baboy na inilatag sa 100 na kung saan karneng baboy ang sangkap at laman. Daan-daang lutong ulam magkahalong patok at bago sa panlasang Pilipino. Lechon, laing na may karneng baboy, pan de porchetta at daan-daang pang pork dishes, name it, The Hog Festival 2024 have it. Bagamat naunang inihain ng 341 na bilang, kahit nabawasan matapos ang judging, hindi ito naging dahilan para hindi makuha ng Pilipinas ang bagong world record. The most variety of pork dishes on display is 313 dishes. Congratulations! Pinangunahan ng iba't ibang culinary school at kilalang restaurants ang karamihan sa mga putahe. Make it unique para hindi magdoble-doble sa count. But of course, make it delicious. When we do our dishes, we do it with love, with passion. So, hindi kami yung parang nagmamadali magluto, ganoon. So, and also, we cook our food with raw ingredients that is special. Ayon sa Department of Agriculture, malaking bagay ang pagkakasungkit ng world record na ito, hindi lamang sa grupo pati na sa local hog industry sa kabila ng banta ng African Swine Fever o ASF. More awareness and paano natin i-address yung African Swine Fever, especially with biosecurity. Well, nandyan pa yung disease, it's being controlled actually. Mabilis na mag-react ang mga taga-DA at mga LGUs on that. So more or less nakokontrol na eh. Kaya tapila ng DA, walang dapat ikatakot sa pagkonsumo ng karneng baboy. Safe pa rin kasi may mga areas naman na may mga areas naman na hindi talaga pwede at may mga areas din na pwede. Kung saan pwede, yun ang tutulungan natin para maka-rebound naman sila. Kasabay na hakbang ng ahensya sa pagkontrol ng ASF ay ang inaasahan nilang pagdating ng bakuna kontra sakit. There are already vaccines that are on the way na ma-accredit sa Pilipinas and hopefully within this year kung ma-accredit yan ng FDA with the assistance of DA, then hopefully we can slowly eradicate ASF na hopefully by next year. Pero ayon sa Senate Committee on Agriculture and Food Chair Senadora Cynthia Villar, questionable ang pagpayag ng DA sa bakuna kontra ASF dahil sa kanyang pagkakaalam, hindi ito pinapayagan sa ibang bansa. I-investigate uli kami bakit ina-approve yan ng FDA, hindi naman yan accepted internationally. Gayunman, tuloy pa rin ang malapiastang handaan dahil para sa Pilipinas, happy at healthy lang tayo sa mga kainan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.